Ang pananakop ng mga Hapon sa Pilipinas noong 1942 sa panahon ng Ikalawang Digmaan na nagbigay ng kahirapan sa bansa. At dahil na rin sa pananakop ng mga Pilipino, maraming Pilipino ang naglunsad ng mga lihim na grupo upang lumaban sa mga mananakop. Hindi lang mga kalalakihan ang sumali sa grupo na inilunsad ng mga Pilipino upang labanan ng mga Hapon, kundi marami din mga kababayan na nagbigay ng simpatya, tapang at talino upang sumali sa mga lihim na grupo upang ipagtanggol ang ating bayan sa pananakop at pang-aapi sa ating mga Pilipino. Ating kilalanin ang isang babae na sumali sa tinatawag na gerilya upang lumaban sa mga Hapon at tulungan ang bayan natin sa mga pananakop nito. Ang babaeng nito ay isang commander at bago lumaban ay nagli-lipstick muna siya. Bakit kaya? Kilalanin natin ang babaeng Pilipinong commander sa labanan. Atin tuklasin ang histeryo ng buhay ni Commander Liwayway. Simulan na natin. Histeryo. Ang bida natin ngayon ay si Commander Liwayway o si Remedios Ginto Gomez Paraiso na isinilang noong July 12, 1918 sa Mexico, Pampanga. Anak siya ni na Maximiana Ginto at Basilio Gomez na dating Vice Mayor ng Mexico, Pampanga. Ikalawa siya sa 8 magkakapatid. Ang kanilang pamumuhay ay maayos naman at may sariling lupain ng pamilya nila. Marunong siyang sumakay ng kabayo at kilala siya sa kanilang lugar bilang isang beauty queen dahil meron siyang kagandang taglay. Tumutulong siyang magbenta ng mga bigas at manahin ng mga damit para sa kanilang hanap buhay. Taong 1942, nakapasok na ang mga Hapon sa Pilipinas at nakarating na ito sa kanilang lugar. At that time, Vice Mayor na ng lugar nila ang tatay ni Remedios na si Basilio Gomez at pinipilit ito ng mga Hapon na sumanib ito sa puwersa nila, ngunit ilang beses tumanggi ang ama niya. Kaya hinuli ang kanyang ama, binugbog, pinahirapan at nilibot ang katawan nito sa buong bayan nila at pinatay at inilagay ito sa gitna ng lugar nila. Para ipakita sa mga tao roon na kung sino man ang tumanggi o lalaban sa mga Hapon ay matutulad sa kanilang Vice Mayor. Ayaw ibigay ng mga Hapon ang katawan ng kanilang ama dahil sa mga pangyayari sa kanila ay umalis sila sa Pampanga at pumuntang Tarlac. Nang panahon na iyon ay naitatag na ang Hukbalahap o Hukbong Bayan laban sa mga Hapon. Ito ay isang guerrilla movement na binuo ng mga Pilipino. Sumali sa samahan si Remedios at mabilis naman siyang nakatanggap ng grupo dahil na rin gusto niyang makapaghiganti agad sa mga Hapon sa ginawa sa kanyang ama. Natatakot ang ina ni Remedios sa pagsali niya sa gerilya kaya sinabihan nito ang isa pang anak na si Oscar na sumunod kay Remedios. Sumali din sa grupo si Oscar hindi lamang bantayan ng kapatid para na rin sa ipagtanggol ang bansa natin. Napasama si Remedios sa grupo ni na Commander Biyong o si Eusebio Aquino sa utos ni Luis Taruc ang pinuno ng Hukbalahap Movement. At ipinangalan kay Remedios ay Liwayway na ang ibig sabihin ay Don. At inassign siya sa medical team para alagaan at gumamot ng mga sugatan at may sakit. Lahat ng bagong recruit kasama si Remedios ay nasa gitna ng training kung paano lumaban, gumamit ng mga sandata, paano tumakas at mag-ambush. Maraming humanga sa kanyang dedikasyon at pagiging seryoso sa kanyang mga training. Ang grupo ni Liwayway ay hinaras at tinambangan ng mga Hapon. Nilusob nila ang garrison at nakakuha sila ng maraming sandata at bala. Dahil pinipigilan sila ng mga Hapon sa pagpasok sa mga lugar na gusto nilang puntahan, nakikipaglaban talaga sila. Ginagawa kasi nila ito para makapaghatid ng mga pagkain sa ibang grupo nila at sa mga mamamayan na nangangailangan ng mga pagkain. Naganap ang Battle of Camansi. Ang grupo ni Commander Liwayway ang pinakamalaking hukbong Hapon ang nakalaban. Nagsabi si Commander Biyong na umatras at sumunod naman ng iba pang unit. Ngunit naiwan ang grupo ni Commander Liwayway at nakipaglaban sa mga Hapon. Hindi sila nagpatinag sa dami ng mga ito. Dito napatunayan ang kanyang galing sa combat. Mismong mga Hapon na ang umatras sa laban. Dito na nagsimula ang pagkilala sa kanya. Naging famous siya sa buong Tarlac at Pampanga at ang kanyang pangalan na Commander Liwayway ang nagbigay takot sa mga Hapon. Nagdadala ng mabibigat na sandata sila Commander Liwayway kasama ang grupo niya at pinapasok mga bayan na merong mga Hapon at pinagsasabihan na umalis sila sa lugar.
Si Commander Liwayway ay may tuturing na nakakatakot na commander na walang awa sa mga kalaban, ngunit napaka-generous nito pagdating sa mga kasamahan nito at sa ibang tao. Madisiplina siya sa kanyang mga grupo at umabot na ang miyembro niya ng 200. Tuwing magkakaroon ng labanan bago ito sumabak ay nagpapaganda at naglalagay muna siya ng lipstick. Dahil iniisip niya kung sakaling siya ay mamamatay, at least maganda naman daw ang kanyang itsura. Sinasabi na karamihan noon na ang pagkatao at ang pagiging commander ni Liwayway ay masasabing isang taong walang takot at kalmado lang ito. Natagpuan nila Commander Liwayway ang Japanese na pumatay sa kanilang ama sa tulong ng kanyang pamilya. Na-corner nila ito at pinaghigantihan nila ang kanilang ama. Sinabihan niya ito na kung anuman ang ginawa niyo sa aking ama, yun din ang gagawin namin sa iyo. Nang muling nakabalik ang American forces sa pangunguna ni General Douglas MacArthur para labanan ng Japanese Army, may isang US military plane ang natamaan ng bomba at bumagsak malapit sa lugar kung nasaan ang grupo ni Commander Liwayway. Pinuntahan nila ang bumagsak na plane at tinulungan ng piloto. Ginamot at nagngangalang itong Bob o Robert Tanner at naging kaibigan ito ni Liwayway. Nang gumaling ito ay pinabalik nila ito sa grupo nito. Natalo na ang mga Japanese at naibalik na sa normal ang Pilipinas, ngunit ang mga authority ng Amerika ay pinasusuko ang hukbalahap. Ang ibang miyembro ay sumunod. Nagkaroon ng halalan sa Senado noong 1946 para mabuo ang Nationalista Democratic Alliance Coalition o NPDA at nailagay ang 8 pinuno rito kasama ang pinuno ng hukbalahap na si Luis Taruk at Jesus Laba na nanalo sa Kongreso. Ngunit pinatalsik sila ng dating Presidente Manuel Rojas dahil sa patakaran ng US dahil tumaas ang bilang ng mga komunista. Sa katunayan, ang hukbalahap lamang ang kinilala ng gobyerno na nakatulong sa bansa laban sa mga Hapon at nabigyan ng full recognition maliban sa ibang grupo o guerrillas. Bumalik sila sa bundok dahil nahunting pa rin sila ng mga sundalo ng gobyerno, kaya pagbalik sa bundok ibinaon nila ang kanilang mga armas. Nagbago sila ng grupo at tinawag nilang itong HMB o Hukbong Mapaglayang Bayan na nagsimula na ng rebelyon. Namatay sa ambush ang kapatid ni Commander Liwayway na si Commander Osing o Oscar, ngunit nagpatuloy pa rin sa laban si Commander Liwayway. Nadakip si Commander Liwayway noong 1947, naging instant media celebrity siya na kinilalang Hook Woman Warrior. Kinulong siya sa tangkang rebelyon at dinala siya sa Malacanang at nagkausap sila ng dating President Manuel Rojas. Inakusahan siyang nagte-terrorize ng mga tao at lumalaban sa gobyerno. Sumagot siya sa sinabi ni Presidente na, "Mali po kayo, Sir President. Kami ay nakikipaglaban para sa disenteng kabuhayan at demokratikong pagtrato sa ating kalagayan. 75% ng Hook ay pamilya ng mga magsasaka, kaya wala akong nakitang dahilan bakit kailangan takutin ng mga Hook ang sarili nilang pamilya." Pinalaya siya makalipas ng 1 taon. Dahil sa dismiss ang kaso niya laban sa kanya, hinuli at kinulong siya na wala man lang investigasyon. Pagkalaya niya ay sumali agad siya sa bagong grupo ng HMB o Hukbong Magpalayang Bayan. Noong taong 1948, kinasal si Liwayway kay Banaag Paraiso na dating Commander Bani na second cousin ni Jesus Lava at kilalang mayayaman sa Bulacan. Nagkaroon sila ng anak na lalaki at pinangalan nilang itong Oscar na kasunod sa pangalan ng kapatid niyang namatay. Inassign si Banaag Paraiso sa Iloilo at kasama ang asawang si Liwayway at anak nila. Ginampanan naman ni Liwayway ang tungkulin bilang asawa at ina, pero tumutulong siyang magpatayo ng paaralan para sa pangpolitika at militar para sa mga bagong recruit. Ang hindi inaasahan na pangyayari sa rebel camp, tinaridor si Banaag Paraiso ng kanyang kaibigan na si Fred Gloria at na-raid ang kanilang lugar ng Philippines Constabulary. Nagdududa na talaga sila mag-asawa sa kaibigan nila habang inaatake ang kanilang kampo ay namatay si Banaag Paraiso. Tumakas sila Liwayway na dala-dala ang kanyang anak na 2 taong gulang pa lamang, ngunit nahuli pa rin sila, nakulong siya kasama ang kanyang anak. Nang makalaya sila ay natatakot na sila sa kanilang buhay kaya namuhay na lamang sila na isang civilian. Nagtitinda na lang si Liwayway ng mga gulay sa kanyang pwesto sa palengke. Binuhay niya ang nag-iisang anak niya hanggang makapagtapos ito ng engineer.
Namatay si Commander Liwayway noong 2014 sa edad na 95 years old dahil sa cardiopulmonary arrest. Isang magandang kwento na nagpakita ng makasaysayang pangyayari nung panahon ng ikalawang digmaan. Kayamanan ng kaalaman, dapat natin ito iusbong sa tama at kabutihan. Anong masasabi mo sa video natin ngayon?